Nakapag-swimming din sa wakas. Sobrang tagal na namin 'tong gustong gawin ni Dong, kaso lang sobrang init ng panahon ngayon sa dagat kaya may palibreng pa-swimming pool yung friend ko. Ito na nga, babalik na kami doon sa may birthday-han kasi nga naka-book sila doon ng 3 days. Sunday night yan, kahit sobrang pagod ko that time kasi madami kaming customer pag Sunday, pero pinuntahan ko pa din. Kasi nga gusto talaga namin ni Dong mag-swimming sa swimming pool. Sinundo na nga kami ng friend ko kasi dyan sila natulog ng ilang araw. Hindi pala yan siya hotel, apartment lang pala yan. Kaya pwede makapasok kahit madaming guests. At nagdala na din pala ako ng pagkain kasi nga hindi pa kami kumain dyan ni Dong. Kasi dumiretso na agad kami ni Dong dyan. Dyan na lang daw kami kakain kasi nga nagluto din si Remark ng tinulang manok. Ayan, manok na naman. Kasi nga pambansang ulam yan dito sa Dubai. Ang sipag ng friend kong magluto, ang dami na naman niyang niluto. At hindi pa pala sila kumain din. Inantay yata kami. Charis. At ito nga, titingnan ko din yung isang niluto niya. Ayan, adobong manok. O diba, lahat manok. Lilipad na kami nito lahat. At ang daming kanin. At meron din pala silang hinandang balot. Ayan o, ang dami. Sobrang tagal ko na kasi hindi nakakain ng balot. Kaya perfect to ngayon. Ang dami nilang binili. Ito na nga si Dong. Kinuha na yung isang balot. Ang kapal ng mukha. Ayan, kinain na niya. Tapos nilagyan niya ng pinakurat na suka. Isa lang daw kakainin niya kasi natakot siya baka puputok yung batok niya. Yung sa akin naman ay Penoy. Penoy ba or Pinoy? Iwan ko ba, Bisaya kasi ako kaya parang hirap sa akin i-pronounce yan. Lahat yata ng words na sinasabi ko ay napapatigas ko. Pasensya na, Bisaya kasi. At ito na nga, nilagyan ko na ng sukang pinakurat. Sobrang sarap, grabe. Ito na nga, napaka-supportive ni Dong. Gusto akong malasing sa suka. At ito na nga, sa sobrang sarap ng suka na yan, ginawa ko na siyang vodka. Parang hindi matago sa mukha kung gutom na gutom ako that time. Ito na nga, kumuha na nga ako ng manok na dala ko. Yung kinain ko na siya kasi sobrang gutom na talaga ako that time. Hindi pa kasi luto yung niluluto ni Remark. Kaya kinapalan ko na yung mukha ko. Nanonood nga sila dyan ng movie habang nagiinuman. Kaya hindi na nila din ako napapansin na kumakain dito na parang 1 month na hindi nakakain ng kanin. Andito nga si Dong sa gilid. Sobrang bait. Parang hindi makabasag ng pinggan. Pero pag lasing yan, nako, nagtatransform. Ang perfect ng tinula ni Remark. May dahon ng sili. Nakakatakam siya. Kaya kumuha na din ako ng sabaw niya. Ito na nga yung birthday girl. Ngayon talaga yung birthday niya, Sunday. Sinelebrate lang nila ng Saturday kasi nga, ang mga bisita niya, yung iba, may pasok kasi ng Sunday. Kaya, in advance nang sinelebrate yung birthday niya. Kaya that time, gusto ng father niya na magpa-blue na lang ng cake sa kanya. Kasi, that time talaga yung birthday niya. Sobrang nakakatuwa nga kasi nga, hirap na hirap siyang ubusin, patayin yung mga kandila. Monday morning na nga yan, ng umaga, alas 6 na yan, nagising ako kasi nga, sobrang excited kong maligo sa swimming pool. Ito nga, hindi ko nakalimutang dalhin yung kulambu ko para masarap yung pagtulog ko dyan. 9 na ng umaga yan, medyo maaraw na siya. Inisip ko yung swimming pool, baka mainit na doon. Nagumising pa ako ng alas 6 para mag-swimming, pero tulog na tulog pa yung mga kasama ko at si Dong din. Mga around 2 AM na kasi kaming nakatulog. Pero sabi nila, hindi naman daw mainit yung swimming pool dyan kasi nga, natatabon daw ng matataas na building. Nag-swimming na kasi sila kahapon kaya alam nila na hindi mainit. Ito na nga, nagluto na sila ng pang-umagahan. Sabi ko nga tutulungan ko silang magluto pero tong si Remark kasi wala nang tiwala yan sa akin about pagluluto. Ito pala yung outfit namin sa pagtulog namin dito. O diba, mukha kaming tao. Pero pag nasa bed space na yan, kahit ano-ano na lang yung sinusuot namin sa pagtulog. Syempre dyan, nagpapanggap kami. Chari. Ito nga si Dong, hindi nagpalit ng pantulog niya kasi ayaw niya. Titikman din pala namin yung mamahaling Starbucks coffee daw to. Syempre, kasi libre lang, bawal hindian. Kaya trinay ko na din. Hindi naman talaga ako nagkakape ng mga ganitong kaping sobrang strong. Pero nga, diba, Starbucks coffee, libre pa. Kaya trinay ko na. Ito nga kasi wala to sa bed space na coffee maker na to. Kaya nagpaturo ni din ako. Kasi nangangain yan ng tangay. Ganito yung kape ng mga mayayaman. Tapos iwanan lang yan nila. Tapos kakarapot lang yung kape na lumalabas. Pero ito kakaiba yata. Ito hindi pwedeng iwanan.
naman. Sira na yata tong machine na ito. Minsan na nga lang na-try, nasira pa. Ito na nga, malapit na mapuno yung baso pero hindi pa din siya nag-stop. Parang manual yata tong machine na ito. Ano ba yan? Nangangain talaga to ng tanga. Ito na nga, binitawan ko na nga siya kasi nga muntika na siyang mapuno. Nung natikman ko yan, ako mas masarap pa ang 3-in-1. Kaso hindi na talaga ako uminom ng 3-in-1. Black coffee lang pero napaka-mild. Ito kasi sobrang strong. Pang mayaman nga lang. Dito nga kami tumambay ni Dong habang nagkakape para maganda sa picture kahit mainit. Itlog na maalat na may kamatis, isa to sa paborito kong ulam. At pritong gulay na may sawsawang bagoong tapos nilagyan ng lemon. Ito talaga yung mga gusto kong sawsawan. Grabe ang taba ng utak nilang mag-isip ng mga pagkain. Pag mga ganitong ulam, naku, nakalimutan ko tuloy na diet pala ako. Paano na lang to mamaya, magsiswimming pa naman kami. Parang mukbang yata tong pinuntahan ko dito, hindi pagsiswimming. Nakita ko nga tong niregalo ko kay birthday girl nung last year. Nakakatuwa, ginagamit pa niya hanggang ngayon. At ito na nga, magsiswimming na nga kami. 12:30 na yata yan, pero laban pa din kahit mainit kasi yan talaga yung pinuntahan namin. Ito nga, kasama ko yung friend ko, nag-swimming na pala sila kahapon, pero ngayon magsiswimming na naman siya ulit kasi nga para masamahan kami, charis. Tingnan nyo naman ang labas, sobrang init yan, pero go pa din kami kahit mainit. Sobrang ganda dito. Sa mga may yamang tao, siguro sa kanila ay normal lang to, pero sa amin kasi, amaze na kami pag mga ganitong place, nakaka-relax kasi siya. Lalo na siguro pag hapon dito, ang sarap dito magtambay. Kita nyo naman, walang nagsiswimming, o diba, perfect talaga to sa amin. Sobrang lawak ng swimming pool nila, tingnan nyo naman, pwedeng mag-practice ditong mag-swimming. At saka hindi malalim yung swimming pool nila, hindi ka dito malulunod. Pero kahit ganun kababaw yung swimming pool nila, may tagabantay pa din na lifeguard nasa gilid. Siyempre mainit, nagtago siya. Before kami pala lulusob, ayan, binigyan ako ni Raymark ng orasyon sa katawan kasi para daw hindi kami masusunog. Pero kahit hindi pa naman kami nagbabad, mukha na talaga kaming sunog. Gusto ko na sana agad mag-swimming pero nakalimutan ko palang hindi pa ako nagpa-picture dyan. Siyempre, hindi talaga nakakalimutan yan kasi yun talaga yung pinuntahan ko dyan, yung magpa-picture. Hindi nakakayang mag-swimming dito kasi nga walang katao-tao. Kami lang. Kaya masusuot nyo yung gusto nyong outfit. Ito nga, umiikot na ako dyan sa swimming pool kasi titingnan ko muna kung saan magandang magpa-picture dyan. Siyempre, madaming time dapat ang ilalaan sa pagpa-picture kaysa pagsiswimming. Ganun dapat talaga, charis. Hindi na nga ako sinamahan ni Dong mag-ikot kasi ayaw niya naman talaga yung trip ko. Madali nga lang kami dyan natapos. Parang 1.5 hour nga lang kaming nag-swimming dyan kasi nakakapagod pala talagang maging swimmer. Sa ibang swimming pool nga, sobrang lamig ng tubig pero dito, tama-tama lang. Ito nga, parang mukha na akong pagod dyan sa pagsiswimming. Parang natunaw na yung kinain ko kanina. Sa mga panahon na yan, parang pagkain na naman yung naisip ko dyan kasi nga, nakakapagod pala talagang maging swimmer. Perfect tong exercise everyday. Sobrang nakakapagod siya, nakakahingal. Pagkatapos nga naming nag-swimming, ito agad yung nakita ko. Pagkain na naman. Bawal dito talaga ang diet. Siyempre, kasi nga makapalang mukha ko, ito, tinikman ko na. Ang sarap niyan. At kinain ko na din pala yung balot na natira kagabi. Kagabi ko pa itong gustong kainin. Kaso lang, pinipigilan ko lang yung sarili ko kasi gabi, baka puputok din yung batok. Ito nga, perfect combination talaga yung suka. Ang sarap inumin. Pagkatapos pala namin kumain dyan, umalis na din pala kami. Sumabay na din pala kami sa friend ko kasi nga pupunta kami sa bahay niya sa Sharjah. Doon daw kami mag-iinuman. Siyempre ako naman, walang hindi-hindi kasi nga wala naman kaming gagawin sa bahay. Minsan lang naman to mangyayari kaya nag-go kami nitong para makita din namin yung bahay nila. Andito na nga kami sa Sharjah. O tingnan nyo naman, peaceful lang buhay dito. Maganda dito manirahan. Kaso lang medyo malayo siya sa Dubai. O kita nyo naman si Dong, pagod na pagod sa kakaswimming. O magre-relax muna siya kasi mag-iinuman yan sila mamaya. Ito na nga, nagsimula na silang mag-inuman. Ang ganda ng bahay nila, ang lawak at may kantahan pa.